Nandito ako ngayon sa area nung sinasabi ko sa part 1 ko na isang magte-testimony tungkol sa miracle ng pinakulong daw ng Bayabas. At dinayo ko po siya para sadyahin, para ating interviewin kung ano nangyari sa kanya. Wala nung sinabihan ko siya na subukan mo itong dahon ng pinakulong dahon ng Bayabas kung magiging effective. Kaya doon sa part 1 ko, na sinalansay ko po kung paano ang discovery ng himala o effective ng pinakulong dahon ng Bayabas. Andito po tayo sa lugar ng isang pasyente natin na dapat magpa-hospital, pero sinubukan niya sa loob lang ng... Siya na po magpaliwanag sa inyo. Mr. Siriaco, may kausap pa siya. Nandito po kasi sa kanyang lugar at dinayo ko pa para sa viewer na katunayan. Itapat mo na ngayon dito. Ito po si Mr. Siriaco na taga saan probinsya mo? Leyte. Nagtatrabaho siya, driver, at na-sharean ko siya na marami yung manok. Kaya yung makita niyo yung manok, maalig siya magalaga. Stayin sila dito ngayon. Pinasyalan ko siya dito kung ano nang nangyari siya. Matagal na ho siyang nagkaroon, pero dahil nga sa vlog at isi-share ko sa kanya kung paano siya gumaling dun sa hiwaga ng pinakulong dahon ng Bayabas. Okay. Anong magsalita ka nga doon kung pakita mo sa kanila kung ano yung nangyari sa inyo nung sabi ko sa iyo na huwag ka muna magpa-hospital, tignan natin ang himala ng pinakulong dahon ng Bayabas. Sabi ko, o sige, paliwanag ba para sabihin nila, di-scripted ang ano natin. Sige. Una nagdura ako ng dugo ng ko si Sir Pete nang sinabi niya na subukan mo yung pinakulo ng dahon Bayabas. After 10 days, yung mga 5 araw lang na medyo gumaling-galing na yung medyo nawala na yung pagdudura ng dugo ko. Medyo hanggang ngayon nakabalik na ako sa trabaho, medyo gumaling na ako sa pinakulo ng dahon ng Bayabas. At saka ano po nabanggit niya, meron siyang goiter. So ngayon medyo malaking bisa ng Yung goiter ko lumiit na rin. at saka magandang pakiramdam niya. Medyo At saka maayos na napansin namin sa kanya mula nung nag-take siya ng dahon ng Bayabas, na pinakulong dahon ng Bayabas, naging rosy cheek siya. Ngayon, nang sabi mo daw kung paano yung pag-inom. ang pag-inom noon, parang ginagawa mo ng Diyos na Pinakatubig na. pinakatubig mo. Umaga, o magbaon ka lang ng Sa pitsil ay sa thermos. yun na yung baonin mo. Pinakatubig mo na, inumin mo lang hanggang maghapon na yun. Yun na yung mabisa yung ano na yun. Yung pong nabanggit ko sa kanya noong painumin ko siya ng dahon ng Bayabas, sabi ko, gawin mong pinakatubig. Huwag ka nang iinom ng tubig, kundi inumin mo yung pinakulang dahon ng Bayabas. Pero anong side effect nun? Mirap kang dumami? Mahirap dumumi, puro maganda sa katawan na medyo gumaling ka agad na yung pagdudura ko ng dugo. Pero anong ginawa mo nung ginawa mo nung hindi ka na makadumi? Tubig lang nila. Hindi ka ba na subukan mo kumain ng papaya, ganun? Hindi naman, medyo na medyo maayos na yung pagdumi sa simula lang yung nahirapan magdumi. Pero nung nasanay ng uminom ng So ngayon po siya ay regular na siya nagtatrabaho mula nung na-share natin siya ng dahon ng Bayabas. Tuloy-tuloy na siya ang kanyang pagtatrabaho. Ito yung kanyang service. Andito yung kung saan siya nakatira nung boss niya. Stayin siya. Ayun lang po ang may share namin. At kung gusto nyo bisang na tanungin, bigay mo yung cellphone number mo para kung gusto nilang mag-direct magtanong sa'yo, maibigay natin. Ano yung number mo? number ko na 0963-6333-491. O yun po, maliwanag po. Para may
share ko rin sa inyo kung paano inumin. After 5 days lang, medyo gumana yung kiramdam ko. Hindi na ako nagdudura ng dugo. Medyo ngayon, nakabalik na ako sa trabaho. Mabisa yung dahon ng bayabas, pinakulo ng dahon ng bayabas. O, yun lang po. At magpapaalam na kami ni Sir Siriaco alias Dodong at binigay na niya ang kanyang parte bilang ano na isa siya sa mga gumaling sa himala ng dahon ng bayabas. Susunod do, hanapin pa natin yung ano yan, bali 4 yan. Isang may prostate na tiyempuan ko na at saka yung dun sa isang babae na nag-discharge. Okay, hanggang dito na lang po.